welcome back. Dito na nga ba si Gino mamamatay? Okay, ready? Cheers. Cheers. Tama yung desisyon ko, wag na ituloy yung segment ko na yun. Pre. Sana tayo diretso ngayon. Teka. Nakuha mo? Wala! Magandang umaga mula sa Atok Benguet. Panibagong araw para ituloy ang biyahe. Ang lapit naman ng camera sa akin. Hello! Yan, open windows tayo. So anong balak natin gawin ngayon? Umaandar yung sasakyan natin pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Baka pwede magkape muna tayo. Hey, I found my heart again. You Halsema Highway na tayo. Napakahabang highway dito sa Cordillera, Halsema Highway. Ngayon, tulad nga kanina, sabi ni Direk Gino, maghahanap tayo ng spot along the way na pwede natin hintuan para makapagkape. to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Pagkatapos ng isang oras ng alalay na paglalakbay, ay huminto muna kami sa isang spot Good morning, Bugyas. para magkape. Breakfast, kape, tinapay, at kung ano-ano pa. Tapos afternoon, bahala na kung ano yung kwentong makukuha natin sa daan. Tapos kung ano yung makikita natin sa daan. Yun yung laman ng kwento natin dito sa Cordilleras. Hindi ko alam kung anong scenario ang madadaanan natin. Na kung mayroong farmer mo na gusto mong makita, na mayroong nag-harvest ng gulay, bibili tayo ng gulay niya, tapos lutuin natin somewhere yung gulay. Gisa-gisahin lang natin, tapos yun yung kakainin nating tanghalian, mga ganyan, no? Sige. Yung pa naman ang pinakamasarap, yung fresh na fresh. Oo. May ano siya may kakaibang tamis pag bagong harvest. Oo. Mabilis ang breakfast lang. Labas lahat ng altitude. Kape. At tirang pagkain kagabi, okay na yan. Yung aura ng mga igorot ang tawag sa mga tao dito sa Cordilleras. Ang ganda nung mga pisngi nila. Ang pupula dito. Kasi nga dahil nga sa klima malamig. Tsaka isa pa, dati ko pang pinupuri yung facial appearance ba ng mga kababayan natin na mga igorot dito sa Cordilleras. Ang ganda ng mga mata nila, mapalalaki o mapababae. Ang ganda ng mata nila. Ma-identify mo talaga kapag mga taga Cordillera yung mga kausap mo, yung mga lokal, kasi maganda yung mata nila, singkit na medyo malayo ng konti, as in kaibahan talaga sa atin. Tapos ang tatangos ng ilong, ang pupula ng mga pisngi. Yun yung isa sa kinayunique na facial appearance ng mga taga Cordilleras. As in, iba talaga sila. Naalala ko sila yung mga Tibetan, Mm-hmm. mga taga Nepal, mga highlands. Ganon. Diba itsura nila? Ganon na itsura nila. Di ba ang gaganda ng mga mata? Oo, tapos medyo singkit. Singkit. Ganon, no? Tapos ang tatangos ng mga ilong. Singkit ba ako? Oh, taga Cordillera ka pala eh. Ha? Ano mo nasabi? Eh, singkit ka eh. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any game. At tumuloy kami sa aming biyahe. Pinag-uusapan namin ni Gino ang mga nakikita naming mga terraces dito. Kitang-kita sa mga kabunduko na to na maraming tanim na mga gulay. Alam mo ba kung paano inaangat yung mga gulay? Di ba? Lawak ng mga farm ng mga gulay dyan sa baba. Ngayon kanina,
na nabanggit mo kung paano inaakyat, kung binubuhat ba ng mga farmers yung sangkatutak na tunay-tunay ng mga gulay. Kasi di ba? Pabalik-balik yun. Pabalik-balik. Idea kung paano inaakyat yun. Paano? Dati bumiyahe kaming dalawa dito ni Commander Daot. Oo, napanood ko yun. Yung sasakyan, as in first time ko rin makakita ng gano'n na yung sasakyan, tatanggalin yung isang gulong sa likuran. Tapos yun yung ginagawang parang trolley ba tawag doon? Puli. Puli. Talaga? Oo, tapos may tali yun bro. Na hihila nung napakalaking parang gawa sa bakal na pinupuno ng mga gulay. Nakaangat yung likuran ng sasakyan. Oo. Tapos kapag umandar yun yung hihila. Nagpatuloy kami sa biyahe at narating na namin ang bayan ng Bugyas. Ang town, yung estado ng bayan, yung poblasyon is kumbaga kahit na nasa highlands itong lugar nila is nandito lahat. Hindi na kailangan ng mga lokal dito na bumaba or pumunta ng Baguio para bumili ng kahit ano dahil dito mismo sa lugar nila kumpleto, kainan, hardware. Ngayon dito sa unahan andito na ang intersection kung saan kailangan na namin mag-desisyon kung kakanan ba kami papuntang Tinop or dediretso kami baybay ng napakahabang Halsema Highway. Nahirapan kami mag-decide ni Gino, kaya dinaan namin sa Toscoin. Kaliwa. Di tayo. Kaliwa tayo. Okay, nasa Mankayan Benguet na tayo. Namalengke na lang muna si Direk Gino. Bibili na lang siya ng longganisa daw ng Bugyas. Gawa tayo ng parang pork and beans. Sausage and beans. Sausage and beans. Hindi tayo nakabiling gulay. Di, natay pa akong bumili. Kaya lang, sayang yung chance na makabili kasi straight from the farmer kapag nandun na tayo. Oh, sige. Makakuha tayo niyan. Kunwari, hindi talaga tayo makahanap ng farmer na pagbibila natin along the way. Tapos, may nakita tayong isang bahay na may mga gulayan sa tabi. I-approach natin na kung pwede ba tayong bumili ng gulay. Sige. Meron na lang. Ano po to? Nganga? Ito yung traditional na nganga. Ito yung modernized. Huminto muna kami dito sa tindahan para mamili ng mga spices na gagamitin namin sa pagluluto mamayang gabi. Yung parang repolyo na pang nilaga. Repolyo ba tawag doon? Repolyo, yung bilog. Hindi siya bilog. Peche. Peche pala, Baguio peche yung tawag doon. At hindi alam ni Gino na meron akong binili sa kanya na ngayon lang niya masusubukan. Bumili akong tinapay, tsaka meron akong binili nito. Ano yan? Ano to? Nganga. Bakit ganito? Di ba ano yun? May dahon, may... Traditional nganga yon. Oh. Yung ikaw mismo yung bubuo para kainin. Yan yung parang Ready mix na? ready mix na. Kakainin mo, ngunguyain mo na lang. Ngunguyain mo ha, huwag mong lulunukin. Dinudura yan. Bakit ako? Kasi nakatikim na ako niyan. Bakit parang sa may amag? Ganyan ba talaga yan? Hindi ko rin alam. Ano garnish ha? Appetizing. Amoy? May taba ako. Sige, tanggalin mo yung amag kung gusto mo. Kung sa tingin mo amag yan. Ngayon na ba? Ngayon na, habang nagdadrive tayo, nababagot kaya tayo. Tirahin mo na yan. Okay, welcome sa segment ni Gino. Matagal na nating namimiss to sa kanyang vlog. Hindi na niya masyadong ginagawa. Welcome back. Dito na nga ba si Gino mamamatay? Okay, ready? Cheers. Tama yung desisyon ko, wag na ituloy yung segment ko na yun. Kasi Sa umpisa, may lasa siyang, alam mo yung tabako,
Oo. Lasa siyang tabako. Tapos may babaw yung tabako. Tapos mamaya-maya, may paunti-unti na siyang anghang. Yung anghang na hindi sili eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Anghang na parang... Basta may burning sensation siya. Kung nakatikim na kayo ng gabing ano, hindi maganda ang pagkakaluto. Medyo ganon. Minus yung kate. Tapos, mukha mo, produce ng laway. Habang inaano mo, ginunguya mo, either lunok ka or mapapadura ka. Eh dahil hindi ako sanay, nadura ko lahat. Paano mo siya idudura na may iwan yung laman? Hindi ko rin alam eh. Pre. Ah. Sana tayo diretso ngayon. Teka. Lilim. Ano mo? Wala! Dark na. Hati tayo! Pagkatapos ng kulitan, sa unahan meron kami nakita nagbebenta ng gulay. Oo. Palit na tayo? Stop sa entry, add cash ka. Oo, agkas. Hello. Sa ngalan ng gulay. Sinasabi, yan ang hinahanap mo. Ito ba yung bintong? Isipin nyo kung gaano kalaki ang Baguio Pechay dito. Ito yung mga nakikita natin sa farm kanina, Oo. sa Benguet. At pagkatapos bumili ng gulay, ay narating na namin ang Ilocos Sur. Minto lang muna kami saglit kasi may meron kaming bibiling lechon. Kakaibang lechon daw, sabi ni Direk Gino. Tignan natin. Hindi pa ako nakakatikim ng lechon baboy ng Ilocano. Lechon manok, oo. Pero Yung pinatikim mo sa ating manok, lechon Ilocanong manok doon. Oo. Main ingredient ng lechong Ilocano, isda, panok, baboy. Pag sinabing lechon Ilocano, may dahon ng kalambuaya. Kalambuaya. At yun nga ang tatanungin ko, kung ano ba yung kalambuaya. Kasi ang alam ko sa mga lechon na ganito, ang ginagamit talaga dito na nakasanayan natin, at ang alam ko lang is tanglad or tanlad na tinatawag. Oo, tanglad, Yellow grass. kalamansi, sibuyas, halo-halo, di ba? Oo, yellow grass, lemongrass pala. Pwede ko na tikman agad to. Ito yung baon natin mamaya. Ito hapunan natin. Iba yung tingin mo sa lechon ah. Tagal mo. Ha? Diba? O ngayon, nasaan yung kalambuaya? Ito oh. Yung Hindi ba siya maliliit na- sausawan? Hindi. Pinapalaman siya sa loob. Ate, sa Pangasinan kasi kalambuaya. Dito karimbuaya. Pangasinan, Kalambuaya. dito sa Ilocos Sur, Karimbuaya. karimbuaya. Akala ko, ibubudbud or ibubuhos na sauce dito. Yung pala, kasama na siya dun sa loob ng lechon nung inihaw siya. So titikiman ko. Sa mga hindi pa nakakaalam ng karambuaya o kalambuaya, ito yung itsura nun. At ngayon ko lang nakita at nalaman yung halaman na yan o yung dahon na yan na pwede pala siyang isama sa mga iniihaw like lechon, manok. Sa isda po, pwede po yan? Pwede rin. Sa lechong buhaya. May buhaya sa gobyerno. Masabang lechon lang tayo dito. Iwas-iwas sa politika na. Yan. Oh, yan. Kumakapit naman siya sa lasa ng laman. Ayan. Ngayon mo na mapapractice yung pag-describe ng lasa. Mas ma-appreciate ko ngayon kasi ibang-iba yung lasa ng lechon na to sa nakasanayan kong lechon na merong tanglad. Alam ko yung kaibahan. Okay na ba ako mag-react? Ano ngayon yung kaibahan? Talambuaya eh. Masarap siya. Hindi ako maghahanap bro. Hindi ako maghahanap ng suka. Di Kaya ba? pala sinasabi mong Hindi mo na- hanapan ng sausawan. Hindi ka maghanap ng gravy, hindi ka maghanap ng suka. green na yan. Yan yung kalambuaya. Man. Masarap na to, pero alam mo kung mas lalong sasarap to? Sausaw natin mamaya sa paborito ng suka.
Sa Lagisan. Eh bakit ko nga ba sinistress yung sarili ko sa pag-describe ng pagkain? Eh masarap nga. Hindi nga ako chef. Pag masarap at nakakain, okay na yun. Tuloy ang biyahe natin. Meron pa tayong 3 oras para marating ang Ilocos Norte. At medyo napakalayo pa. Kaya along the way, wala kaming ginawa ni Gino, kundi ang mag-food trip. Eto, hindi naman bago sa akin to. Parang wala nang ibang suka sa amin kundi sa Lagisan lang. Wow! Iba talaga kapag nakatikim ka ng sukang sa Lagisan. Tataas ang standards mo pagdating sa suka. Binigyan na naman ako din ng mama, ang bait. Okay, siguro nun. Buka. 11 pesos. Diyan ka. Pang stock mamaya. At hindi pa natatapos doon. Meron pa kaming kinainan isa pa. Nasa Bardock, Ilocos Norte na tayo. Huminto muna kami dito para kumain ng pinagmamalaki ng Ladies Mickey House na tinatawag na Mickey! Ano ba? So, pasok tayo. Sigurado ako na mura to. Tanungin mo ko kung bakit. Bakit? Hindi naman tayo mukhang turista. Mapa nga tayong panilimos Kayo po si Ate Lady. Anak ko po yun, sir. Ako po si Gina. Hello po, Mami Gina. Kami po ay isang dayo na napadaan lang po dito sa Ilocos at naspatan lang po namin ang inyong Mickey dahil hindi pa po kami nakakatikim ng Mickey Ilocos o Ilocano. Oh. Ay titikman natin ngayon. 30 pesos lang yan. 30 pesos lang po. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, pag kumain ka sa kayo ng lokal, presyong pang lokal. Tsaka alam mo kung bakit nga mura. Bakit? Kasi nga mukha nga tayong hindi turista. Kailan po nagsimula ang paggawa niyo po ng special Mickey na yan? Since 2005. Ay, 2015, sir. So meron ng 8 years and counting. So ibig sabihin, sa 8 years na yon, na-specialized na perfect na yun, eh di sigurado ako masarap yan sa halagang 30 pesos. Para kasi Mark Wins eh. Lahat na lang masarap. Sa experience ko, kapag bibili ka ng pagkain lokal, dapat ang bibilihan mo ay kain ng pang lokal, hindi yung kain ng pang turista. Kasi usually pag kain ng pang turista, yan na yung mas mahal yung presyo. Tapos, pag minalas-malas ka, mas mahal na yung presyo, mas konti pa yung sahog. Kasi minsan gusto nila, mas malaki yung kita eh. Alam nila pag turista, excited sa pagkain lokal, na hindi nila natitikman sa lugar nila. Yung kulay na dilaw na to para sa akin, ulaan ko, aswete to. Malamang. Hindi ko sure, pero ano yan. So, hindi alam ng turista kung tama yung sahog, tama yung lasa. Kaya, kung gusto mo ng authentic, genuine pagkain lokal, punta ka sa kainang pang-lokal. Ako yung natatakot sa talim ng kutsilyo eh. Mahirap na eh. Baka yung kamay ko yung maging ano ba? At narating na nga namin ang pinakahuling destinasyon sa biyaheng to. Buti na lang may take out tayong lechon. Hindi na tayo mahihirapan magluto pa ng hapunan. Sarap ng lechon. Parang kailangan ng kain bro. Since gabi naman na, naghapunan na kami at ready na magpahinga. Kinabukasan, Hey, I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. isa sa mga nagustuhan ko sa biyahe nito ay ang kasimplehan ng buhay ko ngayon. Mas na-appreciate ko na ngayon ang buhay ko at ang tunay na kasiyahan.
Simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Pero andun pa rin ang tahimik na sipag sa pag-abot ulit ng aking mga pangarap. Malaki nagbago sa estado ng buhay ko noon kaysa ngayon. Itong taon ang pinakamalupit na dagok sa akin. Punong-puno ako ng pagsisisi at panghihinayang. Lahat ng bunga ng sipag at pagod ko, nauwi lahat sa wala. Pero tanggap ko na. At umaabante na ulit ako sa bagong simula. Sa panibagong simula ng biyahe ko. Mas gusto ko na makasama ang mga simpleng tao ngayon. Yung mga taong kalmado. Yung hindi lahat dinadaan sa init ng ulo. Nanawa na ako sa dati kong mundo. Napagod ako sa kakaplis ng ibang tao. To the point na sarili kong kaligayahan, binibigay ko na sa iba. At sa akin, wala nang natitira. 2 o 3 na tunay na kaibigan. Okay na ako dun. Wala na akong ibang hihilingin pa. Maliban sa kapayapaan ng puso't isipan, yung saya sa kaloob-looban ko. Alam ko na hindi naman nanakaw pa ng iba. It's hard to